So, ganito. So, ang sitwasyon kasi dito mga kabayan natin, bagamat inulit ko po uli, as of today, wala naman hong confirmation o kaya yung tipong babalik si Erica ho sa atin, sa Kalingap, wala pa naman po. Wala pa. Wala na, hindi naman po siya naghayag na siya ho ay babalik sa Kalingap. Ano po yan, tandaan po natin. So, sa ngayon ho, wala pa naman, mga kabayan ho natin, wala pa. Ano po? Kaso nga lang ho, syempre yung mga viewers ho natin, lalo't yung mga, ano po, maka-EDC, talagang ano po, ang reaksyon talaga nila ay medyo matindi ho mga kabayan natin. Kasi alam naman ho natin eh, si Papa Eds ho ay kapartner ni Erica nung araw. Kumbaga ho yung kiligan nung time na yun ay sobra-sobra din. Alam naman ng lahat yun eh. Ngayon ho, nagkaroon ng problema, biglang umayaw na magpa-vlog si Erica, hindi na natuloy yung pabahay, tapos nalaman natin na tinuloy yung pabahay nung sponsor na dati nang nangako. Ano mga kabayan natin? So nahinto rin po yung love team. So ngayon ho, kumbaga, nawala na sa ano natin eh, nawala na. Nagkaroon man ng konting issue tapos ang natatandaan ko kasi diyan, wag nang i-topic, wag nang ano po pag-usapan. Alam ko nakiusap din yung ano yan, yung side nila noon kasi nagkakagulo-gulo nga po eh. So sa madaling salita ho, tahimik na po yan eh. Wala na tayo dapat ano diyan sa kanya. Tapos nagkaroon na po ng EDC. Yung love team ng ni Papa Ed saka po ni ano po ay matindi. So siyempre ho, kung nung nalaman ho nila na para bang ang pakiramdam, kumbaga bagamat wala pa, parang nag-iisip ho sila na baka bumalik. So kumbaga ho, medyo ano siya eh. Sabi nga ni Bobby TV kanina doon sa isang pinarinig ko sa inyo, ano ba kayo? Takot ba kayo? Takot ba kayo kay Erica? Parang gano'n ano. So, although ako po, ayaw kong sisihin naman yung mga ano po. Ayaw kong sisihin kasi depende yan sa ano po. Depende sa mga viewers kung gaano kayo ka-attach sa sinusuportahan po ninyo. Karapatan nyo po yan, mga kabayan natin. Pero ang punto lang po natin dito ganito kasi sa ngayon po, so far, hindi naman po siya nagsabi na siya ay babalik. Kaya kumbaga po, ang usapin lang po dyan talaga, yung pag-comment ni Kuya Bobby kung tama ba or mali. May violation ba? Against ba sa rules? Or okay lang naman po? Yun po ang usapin. Na kung saan po, yun po ang lumaki. Kung may mga nag-assume po na ang pagbalik ho, ay sige, karapatan nyo po yan. Karapatan nyo na yan mga kabayan natin kung sakali man ganun kayo nag-iisip. Kaya ang nangyayari, binabas nyo ho si Bobby TV 143. Ano po? Pero siyempre po, papag-usap natin, kung pwede namang, yung normal comment lang, di mas maganda. Huwag naman po yung binabas po natin yung mga kasamahan po din po natin. Kasi kalingap po yan, mga kalingap pa rin naman po tayo. Okay? Pero sa totoong usapan ho, may epekto ho talaga. Kaya nga, nadadamay na nga po yung EDC. Nag-react sila ng ganun, tapos yung isa pang nadadamay ho yung si Mikoy. So, hindi ko maintindihan din ho kung bakit nadamay si Mikoy. Doon kanina sa live ko, may mga nag-comment eh. Patungkol yan, si Mikoy nadadamay. But gusto bang i-love team si Mikoy kay Erica? Si Papa Eds, pwede bang kay Papa Eds, 100% hindi pwede. Kay Mikoy, hindi pwede. Kasi may love team na po sila. Diba? So, kung baka yung ganung scenario, sa tingin ko, hindi naman mangyayari na yun. Pagpalagay pa siguro natin na yung sinasabi ni Bobby na hindi ba pwedeng bigyan ng pagkakataon naman na kahit na yung mga umalis na sa atin, ay pwede pa rin nating i-assume na natin. Kahit bumalik pa po siguro yan sa atin, hindi naman siguro gagawin o mangyayari na yung partner dito ilipat. Sino ba siya para ilipat? Di ba? Kaya ang sa akin po, pumanatag po kayo. Sa mga nagre-react ho ng sobra-sobra, pumanatag po kayo mga kabayan po natin. Ano po? Kasi, kung sakasakali man, malayo pa po yun. Malayo pang, parang ako po, yung pagbabalik niya ho, baka 1% lang eh. Sa 100 ho, count to 100, baka 1% lang ang chance na makabalik po yun sa Kalingap. Ano po? Kasi kung ako po ang tatanungin, mga kabayan po natin, pasensya na po sa kung mag-iba tayo ng opinion. Kung ako po ang tatanungin, mga kabayan po natin, hindi ko na ho siya bibigyan ng ng pagkakataon na na i-vlog uli ng Team Kalingap o kaya magkaroon uli ng chance na kung ano man po, kung basta kung ano man, love team man or kung ano man po. Parang kung tatanungin ho, siguro may iba pang mas deserve na tulungan. Kung halimbawa, gusto mong may nakalaan ka na i-vlog yan, sa tingin ko po pwedeng maghanap tayo ng iba pa na mas deserve siguro. Baka sakaling, yung maging okay naman siya, na hindi matulad po sa nangyari noon na yung walang paalam, ng maayos, tapos ganito, may mamalalaman ka, tapos yung mga supporters niya, yung grupo nila, binabanatan ng Team Kalingap, di ba ho, ayaw nating maulit po yun. Kaya kung ako po ang tatanungin, ayaw ko na hong isipin na siya ho ay ibablog po uli.
Pangalawa, siya po ay vlogger na. Siya po ay masyadong exposed na rin mga kabayan po. Hindi ho sa pinagdadamutan po natin. Hindi ho sa pinagdadamutan ko po si Erica. Kasi vlogger na po siya. May sariling community siya na alam natin, ang community niya, karamihan galit sa kalingap. Ano po? Kaya kung ako ang tatanungin mga kabayan po natin, kung yung pagbabalik na hindi ako conforme. Parang ayaw kong iisipin eh. Ipagpalagay mo ba? Di ba si Kuya Bal pa nagsabi na, Bobby, ibalik natin si Erica, tulungan natin yan. Kasi ayos naman yan eh. Total, yung lolo niyan, tinutulungan natin eh. Kahit po ganun ang sitwasyon, parang ako mag-iisip ako ng 10 beses. Kasi sigurado ho, may epekto yan sa atin. Una, yung mga supporters ng EDSI ho, magre-react yan. Yung may Chris ngayon na nai-involve, magre-react po yan, mga bayan po natin. So ako po, kung ako tatanungin, ayoko nang ma-imagine. Sabihin man nila nagdamadamot kayo, wala kayong awa. Ano bang isipin ko na lang? Kasi hindi ka nakipag-usap ng maayos sa amin. Kung nung panahon sana ayaw mo na, nagtapat ka lang na yung totoo talaga, kasi nagkausap na kami ng sponsor, kami na lang pupapabahay. Kaya kung po pwede, pagsabihan ako ng sponsor na wag na akong magpa-vlog, ito ang sitwasyon. May intindihan natin. Pero yung gamitin yung lolo't lola na silang ayaw magpa-vlog, tapos bandang huli, yung lolo mismo nag-booking doon sa apo niya, di ba, sa part natin? Di ba, naiintindihan yung mga kabayan natin? Yan po ay opinion ko lang. Opinion ko. Kung ako tatanungin, ayokong isipin ho na magkaroon uli ng dito. Kasi magugulo po yan eh. Yung EDSI, magugulo yan. Yung may Chris, kung nadadamay-damay yung pangalan ni Mikoy, magugulo yan. At hindi lang yun. Yung mga iba pa pong kasi may mga vlogger na yan eh. May mga supporters yan eh. Sa malamang po, yung community nila, ayaw din nila na bumalikan dito. Nakukuha niyo mga kabayan natin. Inuulit natin, so far, wala naman pong sinasabi na siya ay babalik at gustong bumalik. Walang sinasabi. Vlogger na po yan. Vlogger na. Tapos lastly kung ba't parang ayaw ko na rin po, kung ako tatanungin, naaalala niyo ho ba? Ito, baka nakalimot po kayo. Nakalimot kayo. Ito, ipapaalala. Ito ang pinaka-main na dahilan. Kung bakit kung ako ang tatanungin, hanggat maaari ayoko na. Naaalala niyo ho ba, nung minsan dinalaw ni Kuya Bal, sila o yung nanay niya, doon sa bahay, naalala niyo ho ba yon? Naalala niyo ho ba yung ginawa nung nanay ni Erica kay Kuya Bal? Baka nakalimot ho kayo. Hindi ko makalimutan yun eh. Yung maraming pagkakataon, hindi naman sa panunumbat. Pero yung tipo na, bagamat siyempre, alam natin, medyo may kakulitan si Kuya Bal eh, yung pagkukuha ng pagbablog, naiintindihan natin yun. Pero siyempre ho, kung kahit pa paano, isip natin na natulungan naman tayo sa isang pagkakataon eh. Hindi naman kami, kahit itong sponsor na ito, hindi naman ito magbababayad sa akin. Kung hindi dahil kina Kuya Bal, kina Kalingap Rab. Pag naalala ko yun, medyo nalulungkot ako eh. Yung asta nung nanay ni Erica kay Kuya Bal, yung ramdam mo na kawalang respeto, hindi ko makakalimutan yun. Siguro i-excuse ko siya doon sa mga unang sinabi ko. Pero dito sa medyo hindi ko makakalimutan po yun. Hindi naman sa mapagtanda tayo ng Pero yung tipo ba na kasi alam natin eh, hindi naman magiging ganyan yan kung hindi dahil dito sa mga pagbablog ng Kalingap. Yung mga nag-sponsor sa kanila, yung mga lahat ng sumuporta sa kanila para mapatuloy sila ng malaking bahay, wala yun. Kung wala, hindi dahil sa Kalingap. Tapos gaganon-ganonin natin si Kuya Bal. Yun po ang sa akin, mga kabayan po natin. Kung tatanungin, kumbaga, siguro ilipat natin sa iba. Opinion ko lang. Yun po ay yung patungkol sa pagbabalik. Okay po, so sana malinaw po ang paliwanag ko po dito. Malinaw sana, i-open natin yung isip natin, mga kabayan natin. Basta ang bottom line ho dito, kung ako tatanungin, hindi ako sumasang-ayon na mabigyan pa ho ng ikalawang pagkakataon siguro. Dahil ang pagbabatayan ko ho, yung nangyayari. Kasi kung ikaw po ay pag-exit mo ay nagpaalam ka ng maayos, pwede. Parang alam mo, yung Rochelle halimbawa, may usapan na hiwalay muna kayo, hiwalay kayo. Alam mo, dumating ang panahon na sumama uli, para bang kasi okay naman yung pag-exit. Pero yung exit niya po na medyo nagsinungaling, kung ano-ano po, medyo naman po. So inulit ko po, bagamat wala naman pong sinabi na siya po ay babalik. Para maging fair naman po tayo sa kanya. Po? So, siguro isipin na lang po natin na siguro kapitbahay ni Kuya Bobby, baka nagandahan din si Kuya Bobby, nakita na yung jajaging siguro, nakakasabay niya. Di ba?
mukhang maamo naman ang mukha nito eh. Bati-batiin ko na nga ito. Di ba? Malay mo naman, ganun, di ba? So, isipin na lang po natin ng yung sinasabi niya na pakikipagkaibigan. Alam po, so sana magsilbing aral po sa susunod po. Alam natin ang gagawin natin kung may mga ganitong scenario na ganyan po. Ano po? Abangan po natin si Kuya Bal. Total, pinasa po ni Bobby TV yung bola kay Kuya Bal. So, tingnan po natin kung masasabihin ni Kuya Bal na mali ba yung ginawa ni Bobby. Ano po? Pero yung pinaliwanag ko po, yun na po ang stand natin. Yung sa part na yun. Okay? So, sana maliwanag na po yan. Wag kayong problema po dyan. Kasi ako sa tingin ko po, hindi naman po yan basta papayagan ni Kalinga Prab. Kahit anong bait siguro, maiisip din ni Kalinga Prab na sa dami ng mga dapat i-vlog niya pa eh. Sa dami. Yung iba nga, sabi nga ng iba, hindi pa nababalikan yung iba eh. Tapos, vlogger naman na po yan. Siyempre, overexposed na. Ako, binablog po ni Kalinga Prab, yung hindi masyadong exposed, kaya nga pagbabawalan yung iba eh. O wag kayong masyadong mag-TikTok. Wag kayong masyadong mag-expose. Wag kayong masyadong sumali sa mga beauty contest. Kasi, i-expose ho eh. So, sa tingin nyo ba, hindi pa overexposed yung minsan, gabi-gabi yata nagla-live, Itanong nga natin kay Kuya Bobby kung gabi-gabi nagla-live. Updated naman kasi magkapit bahay po sila eh.